Naranasan niyo bang pakinggan ang katahimikan ng dagat sa gabi? Sa ibabaw, mukhang siyang napakakalmado, di ba? Pero sa kailaliman nito, may mga lihim na matagal nang naghihintay sa dilim. Welcome sa ating malalim na pagsusuri kung saan sisirin natin ang isa sa pinaka-nakakapangilabot na kwento mula sa kailaliman ng dagat. Ngayon, tatalakayin natin ang mga detalye ng isang kwentong bayan na paniguradong magpapatayo ng mga balahibo ninyo. Isang seryosong babalal lang bago tayo magsimula. Ang explainer na ito ay hindi para sa mga mahihinaang loob. Ang buong kwentong ito ay umiikot sa isang napakabigat na babala mula sa isang matandang babae na nagngangalang Nanay Sula. Sabi niya, bilog ang buwan, lalabas sila. Para sa marami sa atin, ang kabilugan ng buwan ay nakaka-relax, di ba? Isang magandang tanawin. Pero dito sa simusuri nating kwento, ang liwanag ng buwan na tumatama sa tubig ay isang literal na death sentence. Ang mga salitang ito ay hindi lang simpleng pamahiin ng matatanda, isa itong babala ng kamatayan. Unang kabanata, ang lihim ng Sitio Silat. Imagine this, tahimik ang baybayin, palubog na ang araw, nagkukulay lila at kahel na ang langit. Napakaganda sana pero sa likod ng ganda ng dagat na ito, may matinding takot na itinatago ang mga lokal. At dito papasok si Lando, isang mangingisda, pagod pero walang choice. Nakasuot lang siya ng punit-punit na dilaw na kapote at isang lumang asul na sombrero. Ang talagang nakakadurog ng puso rito ay kung bakit niya to ginagawa. Desperado si Lando Based sa ating source material, hindi raw siya pwedeng umuwing walang may papakain sa pamilya niya. Kaya kahit na anong babala ni Nanay Sula, binaliwala niya. Itinulak niya ang bangka niya papalayo, papunta sa malawak at madilim na karagatan. Para mas ma-visualize natin yung bigat ng nangyari, himayin natin ang timeline ng gabing yon. Nagsimula yan sa takip silim, nung tuluyan niyang binaliwala ang mga babala. Tapos pagsapit ng hating gabi, dito na niya makukuha yung tinatawag na mabigat na huli. Alauna ng madaling araw, mangyayari ang trahedya ng pagtaob ng bangka. At pagsapit ng madaling araw, ang tanging matitira na lang ay ang walang laman na dalampasigan. Bawat oras na lumilipas, unti-unting hinihila si Lando palayo sa kaligtasan, papunta sa isang bitag. Ikalawang kabanata, ang nakakatakot na engkwentro ni Lando sa hating gabi. Hating gabi na nito, mag-isa si Lando sa gitna ng malawak at madilim na dagat. Ang tanging ilaw lang niya ay ang buwan na nagre-reflekta sa tubig. Sa ibabaw ng dagat, sobrang tahimik. Walang alon, walang hangin. Pero alam niyo kung ano yung nakakakilabot sa detalye na to? Yung katahimikang yon, hindi yun peace. Trap yon. Bitag na naghihintay na pumasok ka. At maya-maya pa, ang nakakabinging katahimikang yon ay biglang binasag ng isang marahas at malakas na paghatak sa pisit ng pamingwit ni Lando. Ano ba to? Napakabigat? Baka dambuhalang lapu-lapu na ito. Yan ang eksaktong nasabi ni Lando. Inisip niya agad na swerte to. Habang nagpupumiglas siya at muntik nang tumaob ang kahoy niyang bangka, wala siyang kaalam-alam na sa ilalim pala ng madilim na tubig may umiikot na isang mabilis at malaking anino. May mga bumubulang tubig at may nakakasilaw na bioluminescence o kakaibang liwanag mula sa kalaliman na mabilis na umaakyat patungo sa kanya. At dito na literal na umpisang maging bangungot ang lahat. Mula sa ilalim ng tubig, biglang may sumunggab na kamay sa gilid ng bangka niya. At guys, hindi ito kamay ng tao, hindi rin to palikpik ng isda. Kamay to na puro luntyang kaliskis, may lamad o webbing sa pagitan ng mga daliri at may maitim at matutulis na kuko. Kasabay ng tunog ng pagkalmot sa kahoy, biglang sumambulat mula sa tubig ang nagmamay-ari nito. Okay, let's dive into this. Ikatlong kabanata, Anatomya ng Shokoy. Ano ba talaga yung kaharap ni Lando nung gabing yun? Ang Shokoy ay hindi lang basta ordinaryong halimaw. Isa itong humanoid o nilalang na hawig tao. Nakabalot daw ito sa dark green na kaliskis. May matatalas na palikpik sa likod at yung nakakatakot na web hands na nabanggit natin kanina. Pero ito ang hindi mo talaga makakalimutan, ang mga mata at bibig nito. Wala itong itim sa mata o pupil. Puro lang nakakasilaw, umiilaw na kulay kahel na mga mata na nakatitig sa'yo sa dilim. At kapag bumuka ang bibig nito, makikita mo ang hilera ng mga ngiping kasing talim ng karayom. So tatanungin natin, ano ba talaga siya? Hayop ba to? Tao na nag-mutate? Linawin natin ang sinasabi ng source material. Hindi to hayop at hindi rin to tao.
Ang Shokoy ay literal na purong galit ng dagat na nagkatawang laman. Isa itong nilalang na labas sa normal na siyensya o biyolohiya. Nandoon ito para maningil. Pero si Lando, hindi siya sumuko agad. Kumuha siya ng kinalawang na salapang at inulos niya yung halimaw. Tumama ito. Ang sugat ay naglabas ng malapot at umiilaw na asul na dugo. Tapos, naglabas ng isang nakakabingging sigaw ang halimaw. Isang ungol mula sa ilalim ng tubig na parang yumanig sa buong dagat. Dahil sa sakit at galit, sumisid pabalik ang Shokoy at doon, tuluyan ng tumaob ang bangka ni Lando. Sa mga sandaliyong balik ulit yung katahimikan, humihinga ng malalim si Lando sa tubig. Iniisip niyang baka nakatakas na siya, pero doon siya nagkamali. Ika-4 na kabanata, ang hukbo ng kailaliman. Akala kasi ni Lando isa lang ang kalaban niya. Pero paglubog niya sa malamig at madilim na tubig, napalibutan siya. Isang nakamamatay na sayaw ng mga umiilaw na kahel na mata ang bumungad sa kanya. Hindi lang isa, isang buong kawan ng mga Shokoy ang nakapaligid sa kanya, habang unti-unting lumulubog ang kanyang dilaw na kapote. Alam niya doon nahuli na ang lahat. Hinila siya ng mga halimaw pababa sa dilim habang ang kupas niyang asul na sombrero ay naiwan na lang lumulutang sa ibabaw ng tubig na iilawan ng buwan. Kinaumagahan, napakakalmado na ulit ng dagat sa Sitio Silat. Pagsikat ng araw, nakatayo si Nanay Sula sa dalampasigan at doon nakita niyang inanod sa buhangin ang sira-sirang dilaw na kapote ni Lando. Lumapit ang inosenteng anak ni Lando at nagtanong, "Lola, nasaang si Papa? Kailan siya babalik?" At dito, binitawan ni Nanay Sula ang pinakamabigat at pinakanakakatakot na revelasyon sa buong kwento. Sabi niya, babalik siya pero hindi na bilang ang tatay na kilala mo. Hindi siya umiyak habang sinasabi to Seryoso lang siya. Kasi alam ng mga nakatatanda kung ano ang totoo niyang yayari sa mga kinukuha ng dagat. Hindi lang sila basta nalulunod o kinakain. Ito ang pinakakakailabot na twist ng alamat. Sa isang madilim na kuweba sa kailaliman ng dagat, ang balat ni Lando ay unti-unting nagiging maputlang berde. Tinutubuan siya ng hasang sa leeg. Ang mga mata niya nagiging kulay kahil na rin at nagliliwanag sa dilim. Ang mga kinukuha pala ng dagat ay hindi namamatay. Nagiging bahagi sila ng hukbo. Sila ang nagiging mga bagong Shokoy, ang mga walang awang bantay ng kailaliman. Ika-5 kabanata. Paano makakaligtas sa panganib ng Shokoy? Ngayong alam na natin kung ano sila, paano ba natin maiiwasan to? Based sa explainer na ito, may 3 napakahalagang rule pero hindi matulad kay Lando. Number 1, huwag na huwag mag-isang pumunta sa laot kapag madilim ang gabi. Ang pag-iisa mo ang magiging kahinaan mo. Number 2, iwasan ng dagat kapag bilog ang buwan. Ito yung prime time nila Ito yung oras na pinaka-aktibo sila. At number 3, which is absolutong totoo sa kahit anong aspeto, makinig sa babala ng mga nakatatanda. Yung kaalaman nila ay subok na ng panahon. Kung nakinig lang talaga si Lando kay Nanay Sula, sana buo pa rin ang pamilya niya ngayon. Umaasa akong marami kayong napuyot sa ating pagsusuri sa nakapangingilabot na kwentong ito. Nakita natin kung paano nagiging totoong anyo ang mismong puot ng kalikasan. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Kung mahanap mo ang iyong sarili na mag-isa sa madilim na dagat sa ilalim ng kabilugan ng buwan mamayang gabi, ikaw ba ang may hawak ng pisi o ikaw na ang hinihila pa ilalim? Mag-ingat kayo palagi, panatilihing bukas ang isipan at huwag na huwag baliwalain ang mga babala ng nakaraan.